Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 9:03 sa aga. Western Visayas, Manay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga motorsyel. Pinaka-purpose na ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas, sudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa Malabutan sa amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sa kalibutan naghatag kami sa katahuran, maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman edisyon sa pagpakanagad sa programa Balita Issue Kadiban pa. Ada kita karon sa Miyerkules. Today is December 10, 2025. Tinamabian ang ikaduha sa lima tanan ng Miyerkules karong nga bulan sa Disyembre 2025. Sa ginanda may kupunuo tugtog 9:55 in the morning, ako ang inyong alagad, J.P. Harbas. Sa atong mga suhit tagparamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Subuman sa probinsya sa Negros Occidental, maayad-ayad hid nga aga sa inyong tanan. Ginatambot naman sa isang kabayad-ayad na aga ang tanang mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad garagapod sa atong sining na pagpakalagad online. Ang programa Balita Issue Kadiban pa, mabatan live sa 585 kHz sa isuan sa inyong radyo, subuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa atong sining na pagpakalagad sa buong Miyerkules, isa ka bugal nga makaupod naton, ang isa naman ka espesyal nga bisita. No less than ang presidente sa Iloilo Science and Technology University, upon ISATU, si Dr. Gabriel Salistre. Ipalo na ito mga biyan ang mga highlights sa ISATU sa mga 2025. Kag ano ba ang mga lauman sa sining universidad sa tuwing 2026. Ipalo na ito mga biyan ang significance sa sining partnerships ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kaga ISATU, kaya sabi karon bag-o nga puloy-an sa aton sining waragwagan para sa aton padayon nga pagtuman sa misyon na dalon palapit sa mga komunidad ang nagaytuhay ng mga update tuhon sa programa kag proyekto sa presidente kag sa aton gobyerno sa mga Pilipino. So bantay mga biyanha sa di lamang madugay, mangin kukunan natin sa atong pagpakalagad si Dr. Gab Salistre.
Aga pasikat magita sa pinaka mga dalaguan ng mga balita nasyonal at mga balita lokal na ginbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Sa mga mahilig magpamalengke sa mga merkado publiko, sa mga adlaw siyang Merkules, normal nga pagbuksan mga biyan ang Haro Big Market. Tapos ang madinalagoon nga pagbukas ang Arevalo Public Market sa nagdigad na Biyernes. Isa naman ka merkado publiko diri sa syudad sa Iloilo ang natala na buksan sa mga adlaw. Samtang good news sa ating sining mga kulturan nga mangunguma sa Banwa sa Gimbal. Ang bagong Mobile Source Laboratory sa Department of Agriculture Western Visayas magapadulong sa inyo sining nga Banwa sa mga adlaw. Igatan na babiyan ang libre nga soil testing kag soil analysis agod mahibaluan ang kalidad sa inyo nga duta kag the same time mahibaluan kag makapangayo sa rekomendasyon tungkol sa husto nga volume sang abono agod mapasanin pa ang inyo sining nga ani kag kita. Subantayan sa inyo sining nga mga barangay o sa inyo sining nga banwa ang pagpadulong sa Mobile Source Laboratory and wheeler truck na kompleto sa nangytuhay ng mga equipment to conduct the necessary soil analysis and soil testing sa inyong kaumahan. Alas 9 Webes Ada. Sa sining oras mga biyan magkakuha kita anay sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang maging panyempo sa mga daw sang Merkules. Nauman ba na naton ang mapaang na panyempo sa mga daw or shall we expect sa mga posible pag-ulan sa mga daw sang Disyembre 10. Ibalo na nato mga ang update sa low pressure area at inbantayan kahapon sa DOST Pag-asa. Oras sa Radyo Pilipinas mga biyan, alas 9:10 sa aga sa sining oras o podaton sa linya si Sir Jeff Makiling sa DOST Pag-asa. Sir Jeff, good morning. Sir Jeff, good morning. Yes, sir, mayong aga sa mga dito sa update sa mga adlaw, Wednesday, December 10, 2025. Shoreline ang apekto sa isang section of Central Luzon, parties sunod na ang apekto sa Northern Luzon. Meanwhile, diri sa Western Visayas, maging generally surveyor na kita. Pero sa tingin ko na ay silitig ang pagunan ang ilat kang panagod-tugas sa lokal sa Luzon. Labing kita hapon kag sa kagamihan natin. Kasalanan ito pabas konsiderasyon ang iyan na sindaman para sa halit diri sa Western Visayas. Nakanik kasalanan ito balot naman din para sa mga balot na diri sa atong kaligatan. So, sa temperature na ito, sa is 32 degrees Celsius, ang ataw naman good lang. 5:57 a.m. sa aga, magkatulog din siya 5:28 p.m. para sa gabi. So, nalik sa update sa Iloilo na First Station, o sa dyan pakilang salamat. Sir Jeff, sa ating sining makuturan nga nag-monitor sa kahapon nga low pressure area, ano nga ang development sa Bisan? Ayun sir, bali ang ginabantayan ito sir, sa sagot sa ating Philippine Area of Responsibility. So, sa subong, wala naman ito ginabantayan nga LPA sa sulod or sa sulod ng ating partner region sir. Subong ka naghilapit na ang Christmas season, Sir Jeff, ang mga kultura naton masako dito sa pagparindahan, sa pagbakal sa mga pang-exchange gift o pang-regalo. Anong nauman natin, sir, na pagyempo? Subong iyang adlaw diri sa syudad sa Iloilo, shall we expect sa mapaang pagyempo o kung medyo maulanon, especially sa pag-abot sa hapon? Yes sir, bali at now sir, inaanat natin na maging generally sir, wager kita sa pagyempo natin. So expect na nga manang ating asyempo. Later sa afternoon, expect nga po na may mga pag-asin or pag-tupang tawanan ng yapon dala sa ating weather system na local sa natin. So din, from hindi ka tatawin na siya during that time, afternoon and evening, sir. Ayun, Sir Jeff Makiling, further time and information in hatag sa Radyo Pilipinas. Madamong gid na salamat kag padayon. Yes sir, salamat sa mga sa tanan.
Dayabot mga biyang latest updates sa sa panahon ginulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, das 9:13 na sa aga. Sa atong pagpanumbalik, maging kapag naton ang presidente sa Iloilo Science and Technology University, si Dr. Gabriel Sanistre. Ini kaguban pa ng impormasyon pagkatapos lamang siyang pila kapahagdo. Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really a continuous engagement and it will be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner, because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo din do kanina on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 na sa aga. Sa sininga oras, mga biyan, kaupin natin sa ating sininga studio dari sa ating bago na puloyan, ang Iloilo Science and Technology University kung ISATU, ang presidente mismo sa ating universidad, Dr. Gabriel Sanistre. Dr. Good morning and welcome sa pagbumalagad sa programa Balita Isyu Kaguban pa. Kaya mayroon nga Sir JB, privilege nga makapagilopod sa mga programa sa mga adlaw. Doc Gab, for those nga wala pa ideya, ang Radyo Pilipinas Iloilo may bago na nga proyan, as I've mentioned, there is Iloilo Science and Technology University. Kaya hindi natin pag palampason ang inyong oportunidad na magpasalamat sa inyo sa inyong pamuluan sa paghatag sa amon sang bago nga proyan. Thank you so much, good Doc, no? In behalf of the Radyo Pilipinas Iloilo Muslim, kag sa bugos na persa sa Radyo Pilipinas Iloilo sa paghatag sa DYLL Iloilo sa bago sini nga opisina. Yes, isang pribileyo sa universidad na naging bahin kita sa inyong programa, no? Labi na sa Radio Pilipinas nga naging puloy-ana sa inyong istasyon. We are privileged to house sa inyong istasyon diri sa Iloilo Science and Technology University. So nagkakanipay kami na magiging partner ang ating Radio Pilipinas Iloilo. Doc, on your behalf, no, or sa inyong side, no, ano ka dako man ang mabagay ang partnership na ini sa tunga sa PBS-BBS kag sa Iloilo Science and Technology University? Siyempre sa parts ng university, it is not just a use of our agreement no, na natabo kay actually ining pag-establish natin sa agreement happened sa time pa sa among first university president kay Dr. Raul Muyong. But this is a continuous engagement wherein it is a platform for learning as well as for community engagement as well as for national development. Nga sabihin, magiging bahin kami no, sa programa sa atong gobyerno. And looking forward sa fruitful years to come sa tuwa sa ISATU kag PBS with this partnership na nagsugod sa isa ka use of rock agreement. Sa aton sining mga kauturan o na excited na balikan ang natabo sa ISATU for year 2025. We are gearing towards the end of this year.
Ano ba ang highlights sa ISAT sa mga tuwing 2025? Akin naman damo ano, may wala ng accomplishment that happened for 2025 and then of course pinapasalamatan nato ng dedications kada nato ng mga katapos ang community sa university ang atong mga faculty, administrators, kag estudyante no rin we had accomplished a lot no, sa siling na tuig. And the latest that we have is of course ang aton last week nag-undergo kita sa institutional accreditations by the accrediting agency of colleges and universities throughout the Philippines. So, magsiligit ang institutional accreditation ko rin ang aton eskwelahan din accredited ang bilong na programa sa aton eskwelahan na we were able to pass. And then in the previous weeks nag-undergo kita sa surveillance visits sa aton ISO 9001 2015 wherein every 3 years nag-ara kita nga recertification which nag-signify sa aton quality management sa universidad and we were able to pass the surveillance visit and we were recertified for the next year and then this will be a 3-year certification process every year pinabalidate ang quality management sa university. And this just proves kung ano kakalidad ang edukasyon binabulong karon sa ISAT para sa aton sining mga estudyante kag sa mga parabutong pangenerasyon na luyag mag-eskwela sa sining universidad. Kag napipandok sa bag-o ninyo nga kadalagan isa ninyo ka estudyante ang ginagdan nga isa sa mga Jose Rizal Model Students of the Philippines in the person of Milagros Teristo Tanes na magsaladok anay student republic president man diri sa ISAT University. Na isa na kayo kadalagan na idayo na pakita ng universidad na train sa atong mga leaders and being recognized as outstanding student in the Philippines is dako na honor gawin ng atong estudyante natagaan sang opportunity to showcase their talent, their leadership sa operations sa university. Kaya ang student government, ang student leadership ang nag-represent sa isa ka member sa atong board of regents ang tingog sa atong estudyante and allowing them to lead sa operations ng student government no, sa student republic sa atong universidad. Si Ms. Tutanes is our president in Iloilo City campus last 2024 academic year 2024-25. Ngayon, kagkabagan iya nga kadalagang bot, no, ang pamarisan din sa pagpapagin ng mga Canadians o kung mga taga-ISAT no, especially sa mga kaupuran natin na nag-examan sa leadership, journalism, kung ibang tabog na extracurricular activities. Dok, sa mga nag-look forward naman sa mangin pala abuton, especially sa magahilapit na tuwid 2026, ano na bala ang mga sorpresa o kung mga launa natin as early as now sa ISAT University. So we are looking forward for new academic year sa 2026-25. In fact, sa subong na nag-umpisa ng atong admission process, makita natin na sa atong campus sa damo na sa mga estudyante na katalandog. Excited to be part of ISAT University. So, ginalooban natin ng 3 kabagong programa sa universidad. We are happy nga natin yung Commission on Higher Education through the Regional Quality Assurance Team. Nag-conduct na siya sa evaluation sa atong bagong nagla-propose na programa. Although it was approved 2 years back, pero ang atong Commission on Higher Education, ang subong lang nila kami na tuwing na nabisitahan ang atong bagong na programa, which is the Bachelor of Science in Meteorology, na ga-offer natin dito sa Iloilo City Campus in partnership with our Dumangas Campus. Hopefully, matigayon na by academic year 2026-25. Ang atong pagin BS Agricultural and Biosystem Engineering, it will be offered also here at Iloilo City Campus under the College of Engineering and Architecture in partnership with our Leon Campus, being the flagship campus in the area of agriculture, as well as may marapagitan na BS Agroforestry na i-offer man dito sa Leon Campus. So, ginalao man nato nga ina nga programa matigayon na din hopefully by academic year 2026-25. May mga compliances pa kami nga mag-comply, but somehow with the visit no, sa atong Commission on Higher Education sa atong mga technical expert, may mga recommendations sila. We are looking forward na pasalamatan nato ng atong mga officials, mga faculty nga nagpreparar ng sa dili nga programa matigayon din by this academic year 2026-25. Wow ka, very 26-27. Wow, very exciting, Doc, no? Kaya mga bago na programa. Kung malaka mo lang mabatian ang DS Meteorology if hindi magsabi, Doc, first time dari sa Pilipinas
sa mga kurso. Actually we will be the first here in Eastern Visayas to offer yung isang sinanga program. And we are actually ready, may mga faculty na kita. We were able to hire sa mga qualified faculty to manage kag to implement the program. Even ang aton agricultural biosystem engineering diri sa Iloilo City, duha lang kita Iloilo province. Ikaduha kita nga mag-offer sa nga programa. Of course ang aton ang Central Philippine University may amoy lang existing nga program. So kita ang ikaduha diri sa province of Iloilo kung matigayon ini nga programa by next academic year. And for now, Doc, na-identify na ba, Doc, or na-idea na kita kung pila ang posibleng slots na pag-abuksan to accommodate sa mga students na interesadong magtuon sa sining mga programa? As per our program plan implementation sa ang atong programa magabaton lang sa isa ka sections. Ang isa namon nga sections 3 is maximum of 45 students, no? So isa ka sections para sa BS meteorology, isa man ka section sa BS agricultural and biosystem engineering, kag isa man ka sections para sa ato niya BS agroforestry. Ayun. Well, I understand, Doc, na ang ining nga mga programa subject pa for further compliance sa pila ka mga requirements. Ini ba, Doc, kabahin na sa mga selection sa mga mag-eskwela for year 2026-2027 diri sa ISAT? Yeah, gi-include na siya namon actually sa amon nga admission information disseminations nga rin may pwede na nila na mapili o may ara kaming rider naging butanga in the event kahit we have still 6 months for compliance, although we're optimistic nga matigayon namon kay mga minor compliances lang siya actually kay siyempre during the evaluation sa ato nga Commission on Higher Education may mga nakita sila sa ilang checklist nga we were not able to present, but with our committee nagsubmit naman kami sa compliances sa Commission on Higher Education, and we're looking forward na ma-comply. So, na-identify naman siya, kag-ara na sa amon yung list of programs to be offered in the university. It's good to know nga minor compliances na, Doc. So, most likely din yan, mabuksan na ini nga mga programa sa masulod na school year. Doc, the moment nga magmadinalagon o kung mabuksan na ini sa programa, ang ini nga programa sa publiko, especially sa atong sining estudyante, ano nga mga salient changes ang atong sining ginalaon man? Siyempre, kay ini particularly ato nga BS meteorology program, isa na sa mga bagong programa sa university. So, ini magadala pag isa bagong oportunidad sa aton yung mga estudyante nga rin they're inclined towards sa aton lalo na sa mga weather conditions kay nakita nato subong grabe naging ka erratic ang aton nga particularly sa climate change. So, this is one way nga sabihin dala kita sa bagong informasyon, bagong programa diri sa aton nga region kag somehow it will be a new opportunity sa atong estudyante nga gusto mag-engage sa sining field of discipline kaysa subong makadto pa sila dito sa northern parts sa Luzon area kay dito may mga offering, or even sa mga Bicol area region ang may mga program offering. So dako gyud ni siyang opportunity nga mahatag nato sa atong estudyante that are inclined towards this field of specialization. Ayun. So with this program, kabay pa nga mas mabaskog pa man ang aton sining pagpangaman kag pagpanghanda sa maging masunod na mga halit o sa climate change. Doc, other than these 3 programs that you earlier mentioned, may mga dugang paging programa na gina-applyan karon or natala na pabuksan sa Iloilo Science and Technology University? Actually, namo kami nga naka-line up. We have a lot of programs nga naka-line up based sa among mandato sa universidad, because we are a science and technology university. We are trying to offer a program which responds kag align gid sa among yung programa. Pero gina-obrahan pa namon sa mga may mga feasibility study pa nga conduct, but ang naka-line up subong which is already actually approved by the board ang Bachelor of Textile Technology, which will be offered naman dito sa aton sa Miagao campus. No? So, na-approve na actually sa among governing board, and we're trying to finalize ang among feasibility study kag isubmit pag naman tayo namon sa Commission on Higher Education. Kag sa Advanced Education Program, we had already an approved by the board also ang ma-offer kami sa Master of
Science in Hospitality Management. So, naka-line up. And then we have still a lot of programa nga ginalook forward. May mga committee na actually na pang-create, but hindi lang anay naman pag i-divulge kaya i-what nga, i-plastar ginamon na tanan. But be assured nga mo nga programa, being the Science and Technology University, are really aligned with our mandate, which is we are inclined into science and technology programs, which will respond to the demand and needs ng aton nga community. So sa mga abangers, no, sa mga excited sa sining mga programa, no, look forward na lang sa mga pasabog sa ISATU sa masunod na mga binulan o kung masunod nga tinuig. Dok, sa kadungan sa pagsaylo sa Radyo Pilipinas Iloilo sa inyo sining nga universidad, madamo ng pamangkot, doon na bala na mag-offer man sa kurso inline sa komunikasyon ang ISAT University. Actually, damo opportunity nga pamangkot ng mga munati. Siyempre, as I mentioned, ang amon niya nga mandato, ginatindugan na siya namon sa Science and Technology University. So, siguro we will just maintain in the field of engineering broadcasting. So, gina-strengthen nato ng aton electronics engineering because sa electronics engineering, may mga field of specialization, particularly ang broadcast engineering. Wherein, ining pag-house naton sa Radyo Pilipinas diri will be also an opportunity sa aton nga mga engineering, not only for electronics engineering but for electrical engineering, wherein makita nila ang real actions in terms of broadcast industry sa technical na side, but in terms of communication siguro ihatag nato nila nga mandato sa aton mga neighboring universities sa West Visayas State University. I don't know ang CPU kung naara pa ang ilang master program, ang aton St. Paul's University na phase out naman, no. Though right now we only have 3, no, ang University of San Agustin, ang CPU manog as per information pada paubos naman, no, ang mga estudyante. At the same time, ang West Visayas kag ang UP Visayas. So kami dili lang kami sa technical nga aspect, no, sa broadcast engineering, wherein we will continue to strengthen sa among engineering program in support of the communication industry and semiconductor industry. So clarify na mo abyan ang ISATU will continue to focus anay sa science and technology, particularly in the engineering aspect sa aton sining komunikasyon. Kaya siyempre, no, hindi man matigayo ng aton sining pag-eres kahinan kung wala ang partners natin, no, in the technical side, ang mga inhinyero nagabulig sa aton sining pagwaragwag. Dok, na-istoryahan natin ang tungkol sa pag-open kada pag-apply sa mga panibagong programa. May ara man plano, Dok, na mag-open kada mag-apply sa panibagong campuses diri sa probinsya sa Iloilo? We are privileged here at the province of Iloilo nga sabihin daw kita isa sa mga unique na province. So we have already 4 universities actually. No? So unlike with other provinces, isa lang gid ka universidad na nag-exist, is like sa Antique, sa Capiz, sa Aklan, isa lang gid na ka universidad. So diri sa Iloilo province actually where medyo bugana ang in terms of the higher education, Bugana province. We have 4 state universities and we have more than a lot of private higher institutions. So here at sa university, we are trying to strengthen more, no, sa among operations. We have right now may 5 kita ka campuses and we're focused sa 5 ini nga campuses kaya siyempre hindi man basta-basta mag-expand, no, sa aton nga campuses. We have a lot of processes kaya kinahanglan supported by the national government, particularly in the staffing structure of the university. So kung ang pamangkot may opportunity, may chance ayhan nga mag-expand. So sa subong daw wala pa na sa among nga direksyon nga mag-expand ang aton nga campuses kay as of now we have already 5 campuses ang aton nga other government institution, state universities, madamo man nga campuses daw halos saturated actually ang province of Iloilo. The West Visayas State Universities, I think do may mga 7 campuses man sila. Ang aton nga Northern Iloilo State University may araman as well as ang Professor Dries Iloilo kadamo na sa nga campuses. So a lot of choices are available for our stakeholders within the province. I asked you this question, Doc, kay someone from the north, na lang ang wala sa campus ang ISATU. So may mga nagmamangkot
Kabay pa nga may campus man si ISAT-U dito sa Northern Iloilo. Pero sa subong daw, kasi mention, binapabasko pa na yung mga external campus, ang existing campuses. Kag, madamo naman siyang mga universidad. Pero kabay daw na makonsider man ang pagtutog sa ISAT-U dito sa Norte. Kasi the geographical locations, we don't want to overlap no, within the geographical locations ang aton operation. Kaya dito niya sa Norte, Sir mention, si Northern Iloilo. So covered na nila. So ang feeder, ang students that is magasunod, dito ang aton state universities and colleges right now are offering quality education. So, sa halos tanan, no, all throughout the Philippines, we're having grabe ang suporta sa atong national government in terms of higher education sa state universities. But for information, Doc, sa mga kultura natin sa Norte, Doc, may ara man bala collaboration between ISAT-U, MISO, and other state universities there is in Ido? We have a strong collaborations between issues. Kaya subong bala ng dalagan sa higher education. Hindi na siya nasa mga competition with different university. Kami subong we are more on the collaborations. We support sa tagsa naton ka mga kay palarihas pa lang kami state universities. Suportaran nato ang mga endeavors ang tagsa ka university. We had there is a region gani sa regional nga level may ginatawag kami RASOC, which is the Regional Association of State Universities and Colleges. Rin kami na nga mga eskwelahan nag-istorya kung paano pa nato ba sakdag kag mapa-improve nato ng operations. Wala nang sa una na daw competitor ang other universities. We are trying to learn from each other, adapt their best practices. Gina-practice na namon subuang benchmarking with other universities para kami tanan mag-improve. Wala sang may mabiling. Kaya mo man ang direction sa ato yung national government that the state universities and colleges really will provide quality education sa ato yung mga estudyante. Ayun ka na yung matiar ang tingog sa bayanihan sa tuwa sa mga SUCs diri sa Kabisayan na Katudan, edi sa tudulang isa man ang inyo Dok na misyon no, ang maghatag sa mas masanag na palabuton sa masunod nga henerasyon. Dok, ang susubong as we speak, pila ka estudyante ang may ara ang ISAT-U mo di magsala. Madamo na sa nag-apply naman sa idanon para sa masunod ng school year. Right now, the whole system, we have 20,700 bilog na nga system sa university, including all other campuses. But there is a Iloilo City campus, we are nearly an average of 11,000. So composed of 5 colleges. We have the College of Arts and Sciences, College of Education, College of Industrial Technology, and we have the College of Engineering and Architecture. And the newly created college, we have the College of Computing and Informatics. The CCI, or the College of Computing and Informatics, is used to be under the College of Arts and Sciences, but because nakita na namon medyo nagadako ng ilang programa, because under the CCI, they have computer science, information technology, kag information science. So, kadamo more than 1,000 ang ilang estudyante. So, the university effective academic year 2020, this year, 25-26, sa first semester, naging established nato ng College of Computing and Informatics to focus sila sa information technology ng mga programs sa computer science kag sa information system para matagaan gid sa dedicated operations kag services ang align sa ilang nga programa. So may 5 na kita ka colleges diri sa Iloilo City campus. Wow, kanami matian no nga kadungan siyang pagsangkad man sa universidad ang pagsangkad man siyang kolehiyo dahil sa main campus sa La Paz. Dok, for next year, no, sa mga nag-a-apply, pinabala ang ginadauman nato nga ma-accept o kung ma-absorb ng mga estudyante? Nag-vary ni siya actually sa with respect sa campuses. But for Iloilo City campus, nag-arrange kami din sa mga 2,500 to without average, but with the new additional program, siguro madalakan kami mga 2,800 by next academic year sa incoming 2026-27. So external campuses, vary man na sa ilang absorptive capacity. So
overall, actually, sa bilog na system, every year, based sa trend sang applications, mga almost nag-apply actually more than 20,000. Wow. But ma-cater lang namon as incoming first year, nag-arrange lang kami sa mga 5,000 sa bilog na system. No? So, dito sa Iloilo City, mga 2,500. Then sa external campuses, may ara 1,000, may iban 500. Depende sa absorptive capacity kaya we could not accept. No? We have a lot of applicants, but of course with our limitations in terms of resources, ang absorptive capacity namon dira lang nagampang figures. Grabe, that speaks volume ha. Kaya hindi nagpakita lang sa kung ano kadamo ang interesadong magtuon sa ilalong sang pagpanudlo sang ESAT-U. Doc, speaking of application, ano ba ang mga proseso? May mga schedule na ba kita na set para sa masunod na admission? Ongoing sa subong ang aton application process. So respective campuses may kanya-kanya sila nga schedule. It was already posted in our respective mga campus public information office nga page. Naka-indicate man na dira ang mga basic requirement nila how to process. So definitely sa subong nagakaladto na sila diri, they have to submit sang ilang mga documentary requirements, and then we will be scheduling sang amon nga aptitude exam by starting January, no? So kay by slot na until March, no? So naka-schedule na ang mga estudyante. So upon applications, verification sa mga documentary requirements, they will be given the respective schedule of computerized ang amon niya in admission exam. That is one of the unique practice here at the university. Kaya amon niya admission exam is not paper and pencil, but it is rather done by computer aided examinations. Ang estudyante had to take or will be taking the examinations in front of the computer. So giving sila a certain period of time sa pag-answer, and then it will be computer process of checking will be also using the computer. With these adoptions and panibag-o nga teknolohiya, Doc, no, sa paggawa sa examination, may ara man kita, Doc, sa certain consideration sa mga kultura natin, ng mga persons with disabilities, or may mga struggles na sa pagkuha sa digital examination. Yes, gina-evaluate na sa ato ng admission committee, tagaan sila sa mga preferred time. Ginalantaw kaya we want to give equal opportunity, no, sa tanang stakeholder sa university. Clarification ng Doc, ang application for the ESAT-U, dili lang na ginahiwat or bukas man ini ang paghiwat sa examination, pagbatong sa application sa mga external campuses ng ESAT. Tagsa external campuses naton, dito na sila, kung doon sila ga-apply, dito na nila i-submit ang ilang admission requirement sa respective campuses, and then respective campuses will do their scheduling pag dito man ginakandak ang aton kay kada campuses may ginasit up kita nga computer laboratory to accommodate sa number of applicants sa paggawa sa aton admission examinations. Does it follow man daw kung nag-apply ka sa Leon, dito kung din ma-enroll o kung ma-eskwela, or we're allowed to apply there, take the admission test, pero diri kaya sa lapas? Yeah, we allow, but mostly kung din sila nag-apply dito, but we have also some considerations. Kasi ang estudyante ma-opt di siya na after namon ma-verify after the admission process, mag-option ang estudyante nga gusto niya diri magpa-rank sa Iloilo City Campus, gina-triangulate na siya namon kag gina-verify ang iyang record kag gina-include sa ranking process. Kaya the same man actually ang amon niya examination, but just to for convenience nga kung dito ka sa Leon Campus, dito ka na lang makuha sa examinations. Daw naka-interest ko, Doc, sa inyo sa mga mention na ranking. Paano ba ito, Doc, magpili sa mga estudyante? Ano ba lang ginabasiyan? Results ng examination, grades ng high school, family income. Ano, Doc, ang pagpili natin sa mga iga-admit ng mga estudyante? Basically is admission exam ang amon nga aptitude examination. So admission entrance examinations, which we have 3 years actually ang amon nga process. So first you have to what we call the University Aptitude Test, or UWAT. So proven ina sa tanan nga mga estudyante Regardless of the program. Yeah, or regardless of the program. Then after that,
there will be a second layer of examination sa mga specific program just like sa engineering, sa education, may ginatawag kami nga aptitude exam. Wherein that will be the second layer of examination. For example, sa engineering, kung we have 5,000 applicant, among that, we will be ranking is first 2,000. And then the 2,000 niya na will be taking the engineering aptitude examinations. And then, which is focus on engineering and architecture ng mga questions, specific na. And then, we will be ranking. Kahit for example, sa civil engineering, more than 1,000 ang applicant. So, ang second layer, let's say 500 lang. And then, pagkuha din sa aptitude exam, ang amulay na dahil nga subject for interview is about 250. And then, we will be ranking to the final list, which is, we will be accommodating only 45 per section. So, duha ka section, 90 lang ang amo niya. Grabe, isa ka damo siyang apply, Doc, no? Gusto naman nga mag-accommodate, pero as mentioned earlier, limitado naman ang resources ng universidad. So that explains kung maigigit ang proseso sa pagpili sa mga masunod estudyante. So, mo na gani nga ginasyuhan kami dito sa university nga, budlay-budlay gina mag-sunod. So, of course, we want to provide a quality education, and we want also to situate nga nagasunod sa ato nga programa, really qualified for the program. Kahit hindi man tanan, unlike sa una, when we started here, lalo na sa College of Engineering, kahit hindi ako naghalin, as being a faculty, I started as a regular faculty at the College of Engineering. Nga sa una, kung sino lang apply, kung may mag-apply nga 40, ti-admit na tanan eh. But because of we were able to maintain kag we were able to establish the quality of educations sa halos tanan na namon actually ng mga programa. So kadamo-damo na gid sa applicant. So nag-resort na kami into qualification process and admission process. Kaya we will screen. Kaya mas maayo na gid man sa subok kay may pilian na kag ang qualified na gid to enroll in the program ang nagakakasulod. Kaya sa una, bisan i-admit mo tuod ang 50, pero dubuang amon niya survival rate. Kung isa out of that 50 or out of what 100 duha ka section, kung isa mapagraduate na mo mga tig 20 na lang. Kahit medyo go through sila sa grabing retention process, retention policy, i-maintain man nila ilang good academic performance, gaka-out sila sa program during their term. But unlike sa Subong, when we admit 90, nagpag-graduate kami mga tig 80 or taas ang mga survival rate na kahit mga maayo lang ang mga group of students ang na-qualify to admit in the respective program. Hindi lamang sa College of Engineering, sa College of Education, daw halos tanan namon yung programa because of medyo that we improve our admission process. Kaya nakita gid na sa publiko, Dok, ang epekto sa positibong epekto no sa inyong sininga may nga screening kaya hindi man basta-basta ang performance ang ISATU pag-abot sa mga licensure examination. Kung hindi top performing, kabahin man ang estudyante sa ang ISATU sa mga top notchers, sana may tuhay nga pasinawan. Dok, before I shift sa isa pagid ka topic ang event ninyo kahapon, ang inyong sininga pagpangagda, Dok, sa mga luyag mag-eskwela diri sa ISAT University. Siyempre, padayon kami nga nag-imbitar sa mga interesado nga to be part of Iloilo Science and Technology University system throughout sa different namong campuses. Aton diri from the north, we have the Barataquibio campus, we have the Dumangas campus, and then diri sa may southern part of Iloilo, we have the Miagao campus and Leon campus. Kag diri sa Iloilo City campus. Ongoing sa karon ng aton nga admission process. So kabay nga lang taon ninyo mga scheduling kay kung isa tapos na balang admission period, kadamo pagid naga-inquire. So ginakasubo namon nga after the deadline, hindi na namon na accommodate. So please continue to check sa namon nga publications. Usually wala na kami gatag sa extension kaya we want to control man kag ma-follow nato ang ato nga mga scheduling. So kung gusto niyo magiging bahin sa ato nga universidad lalo na sa ato mga estudyante, please comply the scheduled requirement, submit the documentary requirements kag ang makapa-register ka mo sa ato nga admission process. Dok, gahapon kadungan sa bilang kabahin sa inyo sining pagpapadoon sa crisis assistance na emergency response gindun sar ang iCare system. Can you give us a short rationale lang, Dok, sa siniya nga programa?
Ang launch namo na ginatawag namo nga ICARE, which is known to be the ISAQ Crisis Assistance and Response for Emergency Systems. Yun yung set up platform nga sabihin natin, of course, diri sa university, may mga emergency cases nga rin kinahanglan natin mag-response immediately. This is in collaboration sa aton nga medical team, sa aton nga medical clinic. Kag ini nga platform ging develop sa aton nga mga faculty sa under the College of Computing and Informatics. Nga rin this is a real-time notifications. For example, diri sa ining area, may mga nagkatabo nga kinahanglan nila i-notify kinahanglan sa response. So may app nga aton ging-launch sa kami nga app nga sabihin pwede ma-download man sa aton yung estudyante sa mga ibang stakeholders nga sabihin mag-notify sa aton yung mga response team nga kadtuan nila sa dayon sigida para kung di nang ilang actual location. So pasalamat kita sa kaalam kag ginagman sa ato yung mga faculty sa College of Computing and Informatics nga na diskubrihan nila na develop nila ang nga device para hindi na mag in the event nga may emergency automatically kung diyan man ang event or diyan ang situations may maka-response na right away from our medical clinic. Yung this platform will be made available man and utilization sa external campus. For the meantime, dili siya namon ging launch kay it was piloted here sa Iloilo City campus, but definitely we will be launching this bilog namon nga university system. Kaya sa subong, prior to the launching, nag-conduct sa training ang aton nga mga nag-develop sa program, ang aton mga faculty. Orientin nila ang mga estudyante, ang mga faculty, how to utilize the app para ang correct na process as well as ang proper response kag pag-notify kung anong need, anong situations ang nagkatabo kad kung di located kay kung through sa sinang app kung di ng actual area sa incident makita na yun sa system. I see. So, mas madasig na pag-responde ang lauban natin with this ICARE system. So, panandok, emergency cases, even security concern doon, pwede ma-report sa sining ICARE system. Yeah, basically, kahit mo na ang pinaka-ultimate goal is ang proper reporting, proper response sa situations that warrant sa kinahanglan sa within the university. Diri sa Iloilo City campus sa kag sining uban we will be launching this kag we're trying also to expand our utilizations within our into other campuses of the university. Doc Gab, gusto nyo naman na magpanawag pa maghatag sa buga na pamangkot. But unfortunately, we have limited time loss sa ating sining na pagpangalagad. Siguro, Doc, ang imo sining mabiling na mensahe sa panang mga tagparamati. Don't worry, masundan pa ang interview natin with Doc Gab Saliste. Sige, manabog nga salamat Sir JP for this opportunity nga rin amugid ang isa ka advantage siguro nga nagiging diri na kamo sa among universidad because although we have a public information and communication office wherein we have the university page to broadcast ang among nga mga informations but this is an opportunity nga gihatag kag collaborative opportunity nga nahatag sang Radyo Pilipinas sa university kag isa gid kadako nga bagay para sa universidad nga mapalabot naton ang mga programa ang among mga resources, academic resources, research opportunity nga kag technology transfer nga mapakigbahin naton sa aton nga komunidad. So sa buhat madamo gid nga salamat and we are looking forward for a strong collaborations between the university kag Radyo Pilipinas. Kay paagi sa inyo nga programa ang hindi malapot sa amon nga wala sang internet connectivity through sa inyong signal sa lalo na dito sa mga kabarangayan whatever information needed by our stakeholders mapaabot natin. So madamo yung salamat and as you have mentioned hindi lang I'm sure this is not just the first but umpisa pa lang ini sa mapag-on kag mabasod nato yung pagtamdanay kag pag-collaborate sa between sa Radyo Pilipinas kag Iloilo Science and Technology University. Madamo gid salamat. Ayun panugod pa lang ini and looking forward sa mga basis sunod na simana kaupo natin duhat si Doc Gab for sure. Madamo pa sa mga impormasyon ang posible na ibadulong naton sa kahanginan halin diri sa ISAT University. Once again, Doc Gab, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat kag padalon.
Dahil nga Fabian, si Dr. Gabriel Salus Jr. ang presidente sa ISAT University sa isa ka meaningful kung makabuluhan nga pagtalakay sa pila ka mga programa kung subukan plano sa universidad subong nga tuwing 2025 kag 2026. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Balik kita sa oras kinabiling sa atong sining nga pagpangalaga dari nagilamang kuto matong edisyon sa mga daw sa Merkules, Disyembre 10, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Bermora Ventura sa studio at Mr. Roger Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyong namin alaga, JP Herbas. Madamang salamat sa mga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.